Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, pag-usapan lang natin itong video ni Atty. Libayan tungkol sa kanyang video. Kasi ang title po nito, Do Not Promote Violence, Fit Rapi Tulfo, LTFRB Chairman. Ito, kaugnay ito sa balita nung ito sa nangyaring pinasok daw yung bahay ni LTFRB Chairman Guadis doon sa probinsya. Pinasok to ng mga gunman. Ngayon, ang naging nila rito ay parang pagnanakaw lang. So dito, tingnan natin paano naging paano naipasok yung pangalan ni Rapi Tulfo dito sa content ni Atty. Libayan. Kasi medyo papansin ko lang sa lahat ng isyung nangyayari sa Pilipinas, parang konektado si Rapi Tulfo pag si Atty. Libayan yung gumawa ng content. So, tingnan natin paano niya nasasabi na si Rapi Tulfo is konektado sa lahat ng mga issue, or paano niya na-connect yung mga nangyayari sa Pilipinas dito kay Rapi Tulfo. Pero bago natin simulan yung topic na yan, total magpapasko naman, maglalambing lang ako sa inyo ng konti. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, pakipindot na rin yung like. Wala naman pong bayad yan. Total magpapasko naman, maglalambing lang ako sa inyo. So, tuloy na natin to. So, ano ba tong mga antong issue tong nangyayaring to sa LTFRB at paano to na-connect kay Rapi Tulfo? So, panoorin po natin. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, ang title nito, Do Not Promote Violence, Rapi Tulfo, featuring LFT RB Chairman Guadis. Bakit? Malalaman natin mamaya mga kabatas natin kung ano nangyari doon kay LTFRB Chairman. Pero bakit do not promote violence? Kasi nga, itong si Rapi Tulfo nung gumawa siya ng death wish. Okay? Nung sinabi niya na balang isang araw, baka tumaob ka na lang, mga kabatas natin, that is the killing of a person using a gun. Dito makikita nyo agad ang bungat niya is yung death wish daw dun sa sinabi ni Rapi Tulfo na wala ang katapusan tong kay Atty. Libayan. Yung death wish niyang baka balang araw na lang tumaob na lang dahil sa sama ng loob, sumabog yung puso, atakihin, handa naman magpadala raw si Rapi Tulfo ng bulaklak. So doon, sa kanya nakakonect sa barel. Tingnan natin, paano nakonect sa barel yung sinabi ni Rapi Tulfo? Dahil daw ang root word ng tumaob, taob na may connection sa barel. Base sa kanyang diksyonaryo, ganun daw yung ibig sabihin nun. Pero sabi niya, ang authorized o yung may authority lang magpaliwanag kung ano yung sinabi ni Rapi Tulfo is si Rapi Tulfo lang. Pero ang sinabi ni Rapi Tulfo, kaya daw tataob dahil sa sobrang sama ng loob, sumabog yung puso. So dito, makikita nyo, bungad pa lang, binibigyan na kagad ng malisya or binibigyan kagad ng ibang impresyon yung death wish. Sabihin natin bad joke talaga yung sinabi ni Rapi Tulfo, pero wala namang binanggit na pangalan doon sa sinabi niya doon sa statement niya na baka balang araw na lang. Yung sabi niyang nakikita ko may nanggagalaitin na naman, galit na naman, na baka balang araw sumabog na lang. So doon kinukonek yung bad joke na yon dito sa nangyaring balitang to. Parang ewan ko, nahihirapan ako i-connect. Anong naging connection nung balitang to dun sa bad joke or death wish na sinasabi na Atty. Libayan? Why are you promoting that to your 27 million subscribers? Hindi maganda yon. Tapos yun, binanggit na naman niya na meron 27 million supporters or subscriber, followers si Rapi Tulfo. Bakit daw pinopromote ni Rapi Tulfo yung ganon? Unang-una, wala akong napanood na nag-promote si Rapi Tulfo tungkol sa violence.
Wala namang pinromote si Rapi Tulfo tungkol dun sa bad joke. Kasi kung meron man, wala namang binanggit na pangalan para sabihin, sabihin natin bad joke yun. Pero wala naman siyang binanggit na pangalan kung sino yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo doon sa statement niya. So, paano nasabing nagpo-promote dito si Rapi Tulfo ng violence? Itong si Kayo, hindi ko ma-post yung composition natin, attorney, baka magalit si attorney Tulfo, ay tungol pala. Lagi ako nagkakamali. Okay? Kasi parehong letter T tapos U eh. Ganyan talaga. Ganon din pag sa ano ka kasi nagtatype, no? Pag nagtatype ka sa cellphone, autofill eh, kung ano yung lagi mong ginagamit eh. Pag tiyul. Kaya dito, ito si Kayo, ito yung tinatawag na boy bantot ni Melo Yap. Kaya lagi niyang ginagamit yung Tulfo, yun daw lagi lumalabas, nagkamali daw siya rito. Kalokohan yung sinasabi nitong nagkamali lang siya ng pagkakalagay. Kaya ka nasasambahan ng kaso eh, Kayo eh. Tapos nagtataka ka, bakit kasama ka sa makakasuhan? Medyo palawakin lang natin ng konti pa yung ating pag-iisip kasi kung wala ka namang ginagawang hindi maganda, hindi ka masasama dyan sa kasong-kaso na yan. Kaya nga sabi ni Melo Yap eh, tuloy po ang kaso. Labas unang-una Tulfo yan. Kasi mas marami ka naman binanggit na Tulfo kaysa tungol, kaya lalabas talaga yung Tulfo una dyan. Ngayon, sunod na yan. Kasi di ba nag-move na sila. Mag-move din muna tayo. Di ba? Ganun naman ang ano dyan eh, syempre. Take turns. Punta tayo dito, mga kabatas natin. Bakit sinabi ko na wag niyong i-promote yung violence? Kasi mga kabatas natin, yung mga masasama ang loob, sobrang lakas na ng loob nila. Yung masasama ang loob daw, sobrang lakas na raw ng loob ngayon. So, anong koneksyon ni Rapi Tulfo doon sa mga masasama ang loob na lumalakas na yung loob? Ewan ko, di ko makakonek kung paano nasabi ni Atty. Libayan na lumakas na yung loob ng mga masasama ang loob dahil kay Rapi Tulfo. Kayo ba, naiisip nyo ba kung bigyan nyo nga ako ng idea kung paano lumakas ang loob ng mga masasama ang loob dahil kay Rapi Tulfo? Tignan nyo nangyari dito mga kabatas natin ha. LTFRB chairman yan. Tignan nyo kung anong ginawa sa bahay niya. Pinasok ng 10 amalong lalaki ang bahay sa Dagupan City ng pamilya ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. May mga person of interest na raw ang pulisya ayon kay Guadis. At saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mga kabatas natin, no, papasok na lang. Tapos, biglang balang araw, tataob ka na lang. Meron bang binanggit sa balita na na balang araw, tataob na lang? May nabanggit ba sa balita? Ang alam ko, narinig ko sa balita, pinasok yung bahay ni LTFRB Chairman Guadis. Pero, wala akong narinig na sinabing tumaob, tataob, o kung ano man taob itong pinagsasabi nito ni Atty. Libayan. Makikita nyo rito talagang yung galit ba niya kay Rapi Tulfo, parang umaapaw na. Sa sobrang apaw na, hindi niya na alam kung paano niya ikukunik. Basta mabanggit niya lang yung ganung, yung pinagdidiinan niyang taob. Kahit hindi na konektado o walang binanggit, talagang isisingit at isisingit niya para lang, alam niyo yun, mapag-usapan lang yung taob na niya, na issue niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa mga ginagawa ni Atty. Libayan, lalo niya lang inilulubog yung sarili niya sa kaso. Sabi nga nila, di ba, the more you speak, the more you commit mistake. Kaya nga iba quiet lang kasi ayaw nga nilang magkamali ng sasabihin nila. Diba? Less talk, less mistake. Pero si Atty. Libayan, more talk, more mistake ang nangyayari sa kanya. Hindi niya siguro naiintindihan na lahat ng ilalabas niyang video
pwedeng ano yan pwedeng maging grounds na yan sa panibagong counts ng libel na sinampa ni Rapi Tulfo. Tandaan po ninyo, although nasa pa lang naman, nasa prosecutor level pa lang naman yung kaso, pero naiipon na yung mga ebidensyang gagamitin nila Rapi Tulfo. Dahil sa labas ng video si Atty. Libayan, panayang paliwanag niya na sabit-sabit, mas lalo siya napapahamak. Buti sana kung siya lang. Paano yung mga vloggers niya na alaga niya, is mas nadidiin din sila. Dahil sa mga maling nilalabas ni Atty. Libayan, mas napapahamak pa ngayon yung parlor nila. Diba? Kaya pansin na talaga ako. Ito, pansin ko Si Rapi Tulfo never naglabas ng statement. Or, di ba? Kahit anong statement, wala siyang nilalabas. Wala siyang reaction sa mga video na Atty. Libayan. Pero si Atty. Libayan, panay ang video niya na humihingi ng simpatya sa mga netizen, sa mga followers niya, na para in case, or siguro ang pinaka niya na lang dito, if ever lang naman na hindi pumabor sa kanya yung magiging desisyon ng korte, ay may magtatanggol sa kanyang mga followers niya. So yun yung nakikita ko, kaya kumukuha siya ng simpatya sa mga followers niya. Habang wala sa bahay ng kanyang angkan sa Dagupan City. Buti wala siya. Ano yun, yung pagpasok ba nila doon sa bahay niya ng mga armadong lalaki? Bad joke din? Pwede, di ba? Malay mo. Tingnan nyo. Pagkatapos ng death wish, bad joke naman. So dito sinasabi niya, yung pagpasok daw ng mga armadong lalaki sa bahay ni Chairman Guadis is a bad joke. Paano naging bad joke? Ano yun? Gawa-gawa lang nito ni LTFRB Chairman Guadis yung pagpasok sa bahay niya ng mga armado. Parang pinalalabas kasi rito, ewan ko, ito yung pagkakaintindi ko lang, na ito scripted, nagawa lang ni Guadis yung pasukin yung bahay niya. Yun yung naiintindihan ko sa sinasabi dito na Atty. Libayan. Ewan ko, ano bang pagkakaintindi nyo rito? Mamaya may sumigaw doon, it's a prank. Bad joke lang pala. Di ba, Fabri? Pwede din. Yung death wish, bad joke. Yung pagpasok sa bahay, bad joke. Prank. Pero, tama ba yun? Hindi. O ba't yung prinoprotektahan? Tingnan nyo rito, sino nagpo-protekta doon sa sinasabi ni Atty. Libayan dito na pinasok yung bahay nito ni Chairman Guadis? Meron ba nag-protekta sa kanya? Meron ba nagdi-defend na bad joke lang yung nangyaring pinasok ng mga armadong tao yung bahay niya? May nag-protect ba? Parang wala naman nagpo-protect. So paano niya na-connect na naman dito yung pinopromote? Paano niya na-connect dito yung sinasabi niya sa title niya na do not promote violence? Parang pinopromote daw ni Rapi Tulfo yung violence. Saan dito yun? Saan parte rito na nagsabi si Rapi Tulfo na pinoprotektahan or yung pinopromote niya yung violence dito sa balitang to? Bakit? Sa anong kadahilanan o kaya sa magkanong halaga? Paliwanag nyo sa amin. Pili kayo dun sa dalawa. Dito may akusasyon pa siya rito. Sa magkanong halaga daw ba at ang daw dahilan? Bakit daw pinoprotektahan itong nangyaring pagpasok ng mga armadong lalaki dito sa bahay ni Chairman Guadis? Anong koneksyon? Medyo gumugulo
tingnan nyo rito, gumugulo yung, yung balita. Gumugulo yung kanyang reaksyon dito sa balitan to. Dahil nasisira yung diskarte niya dahil sa sobrang galit niya kay Rapi Tulfo. Na kung ano na lumalabas sa bibig niya, na hindi niya na kayang ipaliwanag yung mga nangyayari. Gumagawa na lang siya rito ng kwento, mai-connect lang si Rapi Tulfo. Di ba? Parang dito kasi parang lumalabas, eto, sariling opinion ko lang, parang lumalabas dito na yung nangyari kay Chairman Guadis dito sa bahay niya, scripted. It's either ang gumawa ng script si Chairman Guadis or may ibang taong gumawa ng script na yon para sabihin it's a prank lang, para lumabas na bad joke lang yung nangyari. Pero nangyari, totoo nangyari na pinasok yung bahay niya kasi documented, may police na nag-iimbestiga, may witness, pinatotohanan na pinasok yung bahay niya. So, paano naging bad joke to? At paano nasabi na merong may nagpo-promote ng violence dito? Kasi bungad pa nung umpisa, sabi niya, lumakas na raw ang loob ng mga masasama loob dahil dun sa bad joke na ginawa ni Rapi Tulfo. Diba? Kita nyo talagang nasisira yung diskarte niya pagdating na kay Sir Rapi Tulfo, kay Senador Rapi Tulfo. Pag pinasok niya na yung salitang Rapi Tulfo, nasisira na yung diskarte niya, nasisira na yung paliwanag niya, kung ano-ano na lumalabas sa bibig niya. So, hanggang sa, alam nyo, nagiging, imbis na makadamage siya kay Rapi Tulfo, parang nagbubumerang lang sa kanya. Lumalabas lang talaga yung pagiging bitter niya. Anong dahilan kung bakit nyo pinoprotektahan at kinukonsidni ang mali na ginawa ni Rapi Tulfo? Hindi namin kinukonsinte na yung ginawa ni Rapi Tulfo na mali. Wala naman kami nakikitang mali dun sa sinabi ni Rapi Tulfo. Ang mali kasi yung naging asyumero o yung nagsabing siya yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo, yun yung mali. Kasi wala naman binanggit na pangalan. Diba? Yung mali doon, yung may ako ng ako, sino ba yung umaako kasi na siya yung pinasabihan na, alam niyo ang pinakamali rito, kung sino yung nagkamali, hindi si Atty. Libayan Biktima lang siya, totoo lang. Alam niyo may mas malaking pagkakamali rito, yung nagsabi kay Atty. Libayan na siya yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo. Kasi kung hindi nag-message yung mga yon kay Atty. Libayan para sabihin siya yung pinagbabantaan daw ni Rapi Tulfo, hindi iiyak to si Atty. Libayan. Dahil nga sinabi sa kanya na siya nga daw yung binabantaan, ang isip niya kagad, uy, content to. 27 million ang nanood kay Rapi Tulfo, makakapitas tayo dyan ng magandang views. Sasakyan ko na lang yung issue, kakargahan ko yung issue para pag-usapan, maging viral, magandang kaching sa YouTube yun. Yun yung nakikita kong nakikita kong dahilan siguro kaya naging asyumero. Pero ang pinaka sa tingin kong mali doon yung nagsabi sa kanya na siya ay pinagbabantaan ni Rapi Tulfo. At siya naman, dahil nga Rapi Tulfo, dahil galit siya kay Rapi Tulfo, inassume niya talaga niyang siya yun. At pinrasonal niya na ng todo. Hanggang sa nangyari, siya pa yung nakasuhan. Diba? Tungkol sa pagsabi na baka balang araw tumaob ka na lang at magpapadala pa siya ng bulaklak, you owe your viewers, you owe the people around you explanation. Bakit nyo pinoprotektahan at pinapagtanggol ang isang bagay na hindi magandang gawin? Tignan yan. Gigil na naman dito si Atty. Libayan. So dahil ba sinabi ba natin gigil na gigil si Atty. Libayan, siya na yung sinabi ni Rapi Tulfo. Sa ngayon, oo, kasi inassume niya na siya yun. Pero kung hindi niya inassume na siya yun, hindi natin maiisip na siya yung sinasabihan ni Rapi Tulfo.
o siya yung pinariringgan doon ni Rapi Tulfo. Kasi doon pa lang, day 1 pa lang ng pagkakasabi ni Rapi Tulfo, inassume na kagad niya at inassume na rin nung nag-inform daw sa kanya, kamag-anak yata niya o kaibigan niya yung nagsabi na siya raw yung pinagbabantaan ni Rapi Tulfo. Kasi yung word kagad doon pinagbabantaan daw ni Rapi Tulfo eh. Well, in fact, kung pakinggan nyo nga yung sinabi ni Rapi Tulfo, at ako ilang beses ko nang inulit yung sinabi ni Rapi Tulfo, oo, bad joke talaga yung sinabi niya. Pero wala naman siyang binanggit na pangalan kung sino yun. At the same time, wala namang baril na binanggit doon. Ang sinabi doon, kaya tataob dahil sa sama ng loob. Sumabog yung puso. Ibig sabihin, atakihin sa puso. Sa kanya kasi, pagka sumabog, dalawa lang. Either binaril o sumabog yung bomba. Dahil galit nga siya kay Rapi Tulfo, yung thinking niya, sobrang kagad, malala ang kumbaga yung pananaw niya, kay Rapi Tulfo talagang sobra-sobra. Sinabi rin ng abogado nila yon, you don't wish death on anyone. Pili lang kayo sa dalawa. Ano yung dahilan nyo? O magkano yung dahilan nyo? Yun lang naman ang pwedeng pagpilian eh. You have to explain yourself. Alam nyo, ako, wala akong dapat ipaliwanag tungkol doon sa sinasabi ni Atty. Libayan. Ako, hindi ko naman dinidepend si Rapi Tulfo. Ako, nag-opinion lang ako tungkol sa kung ano yung pananaw ko. Gaya rin ng pananaw ng ibang tao. Kasi, hindi naman pwedeng pananaw nyo lang naman yung tama. Siguro, sa pananaw ng parlor ninyo, nagbanta si Rapi Tulfo. Pero sa kabilang parlor at sa parlor ng mga, sabihin natin nakikikomento lang sa nangyari. Hindi ganun. Hindi pagbabanta yung ginawa ni Rapi Tulfo. Concern pa nga di ba? Kasi nga baka balang araw tumaog ka na lang dahil sa sama ng loob mo. Siyempre, kawawa naman yung family mo kung sakaling atakihin ka sa puso na bigla ka na lang tumaob. Kasi dalawa lang ibig sabihin ng tumaob. Either madedo ka or ma-stroke ka. Pares masamang biro yun, pero yung nga, gaya sinabi ko, wala namang binanggit na pangalan si Rapi Tulfo. Ang mahirap doon, yung inassume mo kasi. Yun yung naging naging pagkakamali doon, yung naging asyumero. Na hindi naman dapat ikaw yung pumiyok, ikaw yung pumutak. Kaya nga nangyari, imbis na makabuti sa'yo, mas nakasama pa sa'yo. Kasi dito lantarang sinabi mo na dinetret ka ni Rapi Tulfo. Pinagbantaan yung buhay mo. Yun, talagang libelous yun. Ngayon, masasabi ba natin talagang libelous? Hindi pa. Pero pumasok yun dun sa grounds ng libelous. So, anong ginawa ni Rapi Tulfo? Hindi siya umiyak sa social media. Nag-file po siya ng kaso para sa due process. Kasi ang magbibigay ng hatol diyan kung talagang libelous is yung korte. Hindi po ang netizen, hindi po ang social media. Tuloy natin. Si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, pinasok ito ng 10 armadong lalaki nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, Bad joke, di ba? It's a prank. Parang naging prank at bad joke yun. Kumpirmado ng pulis na pinasok yung bahay. Parang naging joke yun. Ingatan, paki-explain nga rin po. Kayo po mga nanonood ngayon, nanonood sa video to, paki-explain po paano naging joke or bad joke or prank yung nangyaring pagpasok sa bahay ni Chairman Guadis. Gayong may investigasyon ng pulis at kinonfirm nila na pinasok na yung bahay ni Chairman Guadis dito. Paano naging bad joke yan? Paano naging prank yan? Ang pumasok ang mga salarin sa katabing bahay ng pamilya. Itong bahay na ito ang naging entry point ng mga lalaking armado ng baril. Bali binuksan nila itong pinto
at sinira itong ang pintong gawa sa bakal. Pagkapasok mo dyan kasi, bubungan na agad ang compound ng bahay na pagmamayari ng pamilya Guadis. Sipin nyo, no? Sobrang lakas na ng loob ng mga tao ngayon. Na raw dinatna ng mga salarin ang kasambahay ng mga Guadis. Sabi ni Kayo, recall, kala mo hindi namin naramdaman na nawala ka? Patay mali siya ba? Patay mali siya. Tuloy natin. At iginapos. Nilagyan ng tape yung kamay ng katulong at pinaupo sa isang sulok at Ayan ito yung report ng mga pulis. Pinasok yung bahay, ginapos yung katulong. Paano naging prank yan? Kung gagawin nilang prank yan, pwedeng kasuhan ng pulis. Itong gumawa ng prank na yan. Diba? So dito kay Atty. Libayan, prank lang tong ginawa to, parang pinalalabas niya rito. Ito, gawa-gawa lang to, is either ni Chairman Guadis or may ibang nagprank lang para gumawa ng ganitong klaseng masamang gawain. At pinopromote daw ni Rapi Tulfo, sabi niya. nagbanta na huwag kang tatayo dyan hanggang 30 minutes. Sa kanila hinalughog ang buong bahay. Ayon sa pulisya, kinuha ng mga nanloob ang cellphone ng kasambahay. Sinira rin nila. Bad joke, di ba? Bad joke daw. Kinumpirma ng polis, ninakawan. Kinuha yung cellphone, kinuha yung hard drive ng CCTV. Bad joke. Kumpirmado, bad joke. Ito kasi mga kabatas natin, if we normalize wishing death sa mga tao, yung taob-taob na yan, lalakas ng loob ng mga taong nagpapataob. Unang-una, walang binanggit na taob sa balitan to. Ngayon, yung taob na sinasabi nito na Atty. Libayan, talagang may intention to, may connection to sa sa kinaharap niyang ngayon kaso ang nakikita ko talaga rito, siguro malakas yung siguro hindi natin alam. Siguro malakas yung kaso ni Rapi Tulfo, yung sinampan niyang kaso, malakas yung mga ebidensyang hawak nila, at nararamdaman na ni Atty. Libayan na weak yung kanila magiging defense. Ang ginagawang diskarte lang, kumukuha na lang ng simpatya sa mga subscriber niya, sa mga zombie, na ang dating dito, siya yung inaatake. Siya na yung inaatake ngayon dito. Siya na yung pinakakawawang tao rito na pinag-iinitan lang ni Rapi Tulfo dahil sinampahan ng kaso. Ngayon, siguro napipredict niya, if ever na hindi sa kanya pumanig yung batas, nung batas natin, at least may magtatanggol sa kanyang mga followers niya. Yun yung nakikita kong dahilan dito. Ang mga CCTV unit doon at tinangay ang hard drive. Wala na raw ibang tinangay. Basta ang sabi lang nung nagbantay sa bago umalis yung dalawa, yung chopper yun na yan, marami yung yun lang, pero galit. Yung chopper na yan, marami yung wala naman. These are not jokes. O ngayon, hindi na raw joke yan. Ano ba talaga, attorney? Kanina sabi mo, joke lang yung nangyayaring yan kay Chairman Guadis. Ngayon, hindi na joke. Ano ba talaga? Medyo nagugulan na ho kami sa sinasabi niyo, attorney. Kahit gusto namin kayong i-defense, ako, especially ako, para makita natin yung panig mo, makita ko yung punto nyo rito. Hindi ko makuha dahil nga paiba-iba kayo ng statement. Una, sabi nyo, joke lang yan, prank lang yan. Ngayon,
hindi na siya joke. Ano ba talaga, attorney? Nangyayari talaga yan. Yung mga death threat na natatanggap dahil sa death wish, nangyayari talaga yon. May kop. Nangyayari daw yung death threat dahil sa death wish. Death threat, death wish. Nangyayari daw yung death threat sa death wish. Medyo, guys, ay, mga Lodi, medyo humihina na ng konti yung ano natin yung critical thinking natin dito. Medyo hingi ako ng tulong sa inyo. Ano ang pagkakaintindi nyo rito sa sinasabi ni Atty. Libayan na tungkol dun sa death wish? Nagkakatotoo daw ang death threat dahil sa death wish. Hindi ba parang parehas lang yun? Yung Raffy Tulfo in action. Siyang binanggit kung ano-ano, basta maraming ano. Patuloy ang investigasyon sa panloloob at kung ano ang motibo. Blanco rin maging si Guadis sa motibo sa krimen. Pero sa dami ng mga salarin at sasakyang sangkot, hindi lang daw ito simpleng pagnanakaw, kundi personal na galit. Dahil sa nangyari, lubharaw na bahala ang kanyang pamilya, lalo na Ayan siya na nga nagsabi, si Chairman Guadis na nagsabi, personal daw yung galit sa kanya. So, paano nagkaroon ng bad joke dito sa nangyaring pagpasok sa bahay niya? Nakalaunang binawi naman ni Atty. Libayan. Sinabi niya, it's not a joke. Diba? Ang gulo magpaliwanag ni Atty. Libayan. para sa kanyang 71 taong gulang na ina bilang Ito rin yung sinabi ko sa inyo eh. Ito, pakinggan nyo maigi to Ito, medyo ito medyo may didikit natin dito sa nangyari kay Atty. Libayan. Yung death wish na yan, you're not supposed to tell that to anyone. You know why? Because most of the time, ang pinaka-apektado dyan ay yung pamilya ng dine-death wish mo. Doon, kung may binanggit na pangalan si Raffy Tulfo at hindi mo inassume, ikaw rin kasing gumawa nung yung parang naging ikinatakot o yung inano ng pamilya mo Kung hindi mo inassume na ikaw yung sinabihan doon sa statement ni Raffy Tulfo, hindi mag-aalala yung pamilya mo. Ngayon, ito, nakikita ko may kasalanan talaga dito. Yung nag-forward ng message o yung nag-inform kay Atty. Libayan na siya dinet threat o dinet wish daw nito ni Raffy Tulfo. Yun ang may kasalanan dito. Ang problema lang, naniwala si si Atty. Libayan na siya ay dinet wish ni Raffy Tulfo. Dapat ang sisihin dito ni Atty. Libayan, yung nagsabi sa kanya na siya ay tinret ni Raffy Tulfo. Kasi kung hindi sinabi yun, hindi i-assume siguro ni Atty. Libayan na siya ay tinret ni Raffy Tulfo at hindi mag-aalala yung pamilya niya. So dahil nga naniwala si Atty. Libayan dun sa nagchismis sa kanya, yung Marites ang nagsabi sa kanya na siya ay tinitret ni Raffy Tulfo, nadamay ngayon yung pamilya niya sa pag-aalala. That's unfair. Yan. And that's the truth. Pwedeng ako, yung ibang tao na nadi-death wish, malakas yung loob. Pero paano yung iba na hindi? Paano yung mga nakapaligid sa kanya na hindi? Di pupunta kay Raffy Tulfo, doon sa Raffy Tulfo in action para humingi ng tulong. Kung hindi siya yung mga dinet wish na yun, hindi kayang tulungan ng mga government agency natin. Andyan ang Raffy Tulfo in action. Handang tumulong sa mga maliliit na sinasabi mo na may hina ang loob. Ngayon, palalakasin ng loob ni Raffy Tulfo yung mga yan. Lumapit lang sa Raffy Tulfo in action at sigurado naman matutulungan yan. Dahil kung hindi sila tutulungan ng mga government agencies natin na supposedly sila yung magbibigay protection, sigurado tutulungan niya ni Raffy Tulfo in action.
Kasi dito parang pinalalabas nyo, yung mga mahihirap, wala nang ibang lalapitan. Wala nang mapupuntahan. Kaya nga nandyan yung Rapi Tulfo in action eh. Kapag legit, sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, kapag legit naman yung reklamo mo, bakit hindi ka tutulungan? Kasi siya, wala naman siyang maliit o malaking kasong hinahawakan. Basta legit daw, tutulungan niya. So, wala silang dapat ikatakot kung sakaling ganyan may nangyayaring dine-death wish daw, sinasabi mo, andyan po ang Rapi Tulfo in action. Sabi ni Christopher Francia, it takes only one fanatic to do it. Kaya nga, I don't understand why they dismiss that death wish as a bad joke. Walang nagdi-dismiss ng death wish as a bad joke. Ikaw lang nagsasabi, attorney, na dinidismiss yung as a bad joke yung death wish. Di ba nga lagi kong sinasabi, tinalagi ko ang tanong din sa sarili ko, kung sa tingin mo na masama yung ginawa ni Rapi Tulfo sa'yo, mag-file ka ng kaso para sabihin mo, tuloy po ang kaso. Di ba ganun kasimple? Bakit di mo gawin, attorney? Isa ako sa atat na atat. Nasampahan mo ng kaso si Rapi Tulfo para makita namin yung magiging argumento mo. Ayaw mo nun, ikaw yung pangalawa. Sabi mo kasi, na-convict si Rapi Tulfo sa live. Sabi mo, di ba? Yung kay Michael Gayen, sinasabi mo. Ayaw mo nun, susunod yung pangalan mo doon if ever mapatunayan mo. Di ba? Hindi yung panayang iyak ang gawin mo. Gumawa ka ng hakbang para protektahan o depensahan mo yung sarili mo. Dito kasi ang naka-attack mode dito, si Rapi Tulfo kasi siya yung nag-file ng kaso. Ikaw naka-defensive mode ka lang. Ngayon, kung gusto mong gumamit ng attack mode din, mag-file ka rin ng kaso. When it comes to my loved ones, it's not a bad joke. Correct.